500 taon na ang nakalipas, isang makasaysayang nagaganap sa lupa ng Pilipinas, ang unang banal na misa. Ngunit hanggang ngayon ay hindi pa rin tayo nakakatiyak kung saan nga ba ito tunay na nangyari. Kung tatanungin mo ang isang tagalimasawa, siguradong sasabihin niya na doon naganap ang unang misa. Pero kung tatanungin mo naman ang isang tagabutuan, parehong sigurado rin sila. Dalawang lugar, iisang kasaysayan. Sino nga ba ang nagsasabi ng totoo? Bago natin alamin kung sino ang tama, balikan muna natin ang kasaysayan. Sa loob ng halos 300 taon mula ika-17 hanggang ika-19 na siglo, ang tradisyon ay malinaw. Ang lugar na tinatawag na Masawa sa mga record ay ang Masawtuan. Ito ang pinaniniwalaan ng mga misyonerong Jesuita at ng mga koronistang Augustino. At noong 1872 taon, isang malaking monumento ang ipinatayo sa Magallanes, Agusan del Norte. Opisyal na pagkilala na ang butuan ang tunay na lunan ng unang misa. Noong 1874 hanggang 1875, inilathala ang orihinal na manuskrito ni Antonio Pigafetta, isang Italianong kronista na personal na sumakay sa ekspedisyon ni Magellan. At dito nagsimula ang lahat ng tanong. Natuklasan ni na Trinidad Pardo de Tavera at Father Pablo Pastels na sa buong manuskrito ni Pigafetta, wala ni isang beses na binanggit na pumunta si Magellan sa butuan bago o habang ginaganap ang misa. Kaya noong 1921 sa pagdiriwang ng ika-4 na anibersaryo, formal na idineklara ng pamahalaan ang tunay na lokasyon ng unang misa ay ang Limasawa, Southern Leyte. Pero para sa maraming mga taga-butuan, hindi sila nagpatalo. Sa silong ng Mindanao sa lungsod ng Butuan, nakatago ang mga kwento na matagal nang pinag-aagawan ng kasaysayan. Isa sa pinaka-pinagtatalunang pangyayari ay ang lokasyon ng kauna-unahang Misa Katolika sa Pilipinas noong 1521 taon. Habang opisyal na kinikilala ng gobyerno ang Limasawa, may mga tinig na matatag na naninindigan sa kanilang paniniwala. Ang Masaw sa Butuan ay tunay na saksi sa banal na seremonya na nagbukas sa kabanata ng Kristyanismo sa bansa. Ang pagtatanggol sa Butuan claim ay hindi simpleng pagtutol sa opisyal na desisyon. Ito ay pagtatanggol sa alaala ng komunidad, tradisyon ng lugar at sa katotohanan ng kasaysayan na hindi dapat malimutan. Sa likod ng bawat argumento ay mga taong may pusong naglalagablab, handang magsakripisyo ng oras, panahon at enerhiya para sa katotohanan. Si Dr. Potenciano R. Malvar ay lokal na historiador at pinuno ng Butuan Calagan Historical Cultural Foundation, isang institusyon na nakatuon sa pangangalaga ng lokal na kasaysayan at kultura. Sa kanyang aklat na Beyond the Pale, Limasawa Hawks, A Tragedy in Philippine History, hinamon niya ang opisyal na pagkilala sa Limasawa at ipinaliwanag kung bakit mas makatwiran ang Butuan claim. Araw-araw sa bawat lecture at seminar na kanyang ipinibigay sa mga paaralan at komunidad, binubuhay niya ang nakalimutang kasaysayan ng Butuan. Gumagamit siya ng primary sources, interpretasyon ng Pigafetta Journal at iba pang historical documents upang ipakita ang lohikal at kritikal na basihan ng kanyang argumento. Para kay Dr. Malvar, ang kasaysayan ay hindi lamang nakasulat sa papel. Ito ay buhay, hininga at tinig ng nakaraan na patuloy na bumubulong sa kasalukuyan. Bukod sa akademikong pananaliksik, aktibo rin siya sa social media advocacy, nagtuturo sa kabataan at komunidad kung paano pahalagahan at ipaglaban ang lokal na kasaysayan.
Binibigyan din niya ang historical continuity at local oral tradition na nagbibigay diin sa ugnayan ng mga sinaunang kwento at dokumentong ebidensya. Si Father Josilio C. Amalia, isang pari at researcher ng Diocese of Butuan, ay naniniwala na ang Masaw sa Butuan ang lugar ng unang misa. Sa kanyang mga artikulo at libro, binibigyang pansin niya hindi lamang ang relihiyong aspeto, kundi pati ang ekonomiko at kultural na papel ng Butuan bago pa man dumating ang mga Kastila. Sa bawat commemorative mass na kanyang pinangangasiwaan, ang seremonya ay naging paggunita at pagdiriwang ng lokal na kasaysayan. Sa pamamagitan ng seminars at lectures sa mga paaralan, pinapalaganap niya ang kaalaman tungkol sa Butuan Claim at itinataas ang kamalayan ng kabataan sa kanilang pinag-ugatang kasaysayan. Para kay Father Amalia, ang Butuan ay hindi lamang lugar ng nakaraan. Ito ay pusod ng kultura, pananampalataya at pag-alala sa unang henerasyon. Si Dr. Sonia M. Zaide, isang kilalang historyana sa larangan ng Philippine history, ay tumutok sa mga detalye sa mga tala at mapa ng eksplorador. Para sa kanya, mas tugma ang Masaw sa Butuan sa talang ni Pigafetta batay sa coordinates, paglalarawan at mga pagkakaiba sa iba pang journal. Sa kanyang lecture at mga artikulo, tinuturuan niya ang mga mag-aaral at mananaliksik na ang kasaysayan ay isang puzzle na dapat buuin ng may kritikal na pagsusuri at malalim na pag-unawa. Pinapakita niya na hindi sapat tanggapin ang opisyal na naratibo. Kailangan itong suriin, ihambing at balikan gamit ang matibay na ebidensya. Si Greg Hontiveros ay isa pang matibay na tagapagtanggol ng Butuan Claim. Aktibo siya sa seminars, public debates at research papers kung saan ipinapakita niya ang mga inconsistencies at alternatibong interpretasyon sa opisyal na narratives. Ginagamit niya ang heograpiya, linguistika at navigational analysis upang ipakita kung bakit mas makatwiran ang Butuan bilang tunay na site ng unang misa. Para kay Hontiveros, ang kasaysayan ay hindi basta-basta sinusunod. Ito ay hinuhukay, sinusuri at pinag-iisipang mabuti. Isang proseso ng paghahanap sa katotohanan sa pamamagitan ng dokumento at tradisyon. At ngayon, titingnan natin ang mga historiador at dalubhasa na naniniwala na sa Limasawa talaga naganap ang unang misa at bakit sila naniniwalang ganoon. Una, si Father Miguel Bernard, isang Jesuita, manunulat at historiador. Noong 1981 sa kanyang akdang Butuan or Limasawa, ginamit niya ang tinatawag na argument from omission. Ang ibig sabihin nito, kung talagang sa Butuan naganap ang misa, kailangan dumaan ng ekspedisyon sa Agusan River na isang napakalaking ilog. Pero wala kahit isang salita ang mga chronicler na sina Pigafetta at Albo tungkol sa pagdaan sa ganitong ilog. Kung nangyari iyon, tiyak na isusulat nila. Ang katahimikan nila para kay Bernard, ito mismo ang patunay na hindi Butuan ang pinuntahan nila. Pangalawa, si William Henry Scott. Kilala siyang higante sa pag-aaral ng pre-colonial na kasaysayan ng Pilipinas. Noong 1982, natuklasan niya kung saan nagmula ang malaking kalituhan. Ang salarin, si Gian Battista Ramusio, isang Italian na naglathala ng paraphrase ng kwento ni Pigafetta noong 1550. Sa version ni Ramusio, mukhang si Magellan ang pumunta sa Butuan nang imbitahan siya ni Rahasawi. Pero sa orihinal na teksto ni Pigafetta, si Rahasawi ang bumisita sa kanyang kapatid na si Raha Kulambu, na nasa isla ng Masawa. Malaking pagkakaiba yon. Mali si Ramusio at yun ang pinagmula ng lahat ng gulo.
Pangatlo, si Dr. Resil Mojares, isang pambansang alagad ng sining para sa panitikan. Noong 2019, inatasan siya ng pamalaan na mamuno sa isang espesyal na panel o ang Mojares Panel, kasama ang mga hiyologo at kartograpo. Pinag-aralan nila ng mabuti ang lahat ng ebidensya, iwinasto ang mga geographical na sukat at ang kanilang formal na conclusion. Ang mga argumento para sa butuan ay hindi sapat at hindi nakakakumbinsi para baliktarin ang matagal ng tradisyon na Limasawa ang lugar ng unang misa. Pang-apat, si Dr. Antonio Sanchez de Mora mula sa Espanya, isang eksperto sa medieval na kasaysayan at pinuno ng Arkibo General de India sa Seville kung saan nakaimbak ang mga orihinal na dokumento ng Spanish colonial period. Noong 2021, ibinunyag niya ang mga hindi pa nakikitang arkibo, mapa at chart mula 1,521 hanggang 1,565 at pinutunayan niyang ang Masawa ay Limasawa nga. Pero may isa pa siyang mahalagang natuklasan. Ang kwentong butuan ay naging popular dahil sa intensyon ng mga misyonero noong ika-16 at ika-17 siglo na bigyan ng prestihiyo ang kanilang gawain sa Mindanao. Sa madaling salita, may motibasyon ang pagtatagoy ng butuan at hindi ito patungkol sa kasaysayan. At panghuli, si Dr. Rolando Barinaga, isang lokal na historiador mula sa Eastern Visayas. Sumusuporta rin siya sa Limasawa, pero may espesyal siyang kontribusyon. Iginiit niya sa Mojares Panel na kahit Limasawa ang tamang isla, ang eksaktong lugar ng misa ay hindi sa Barangay Magallanes, kundi sa Barangay Triana, sa kanlurang bahagi ng isla. Basehan niya ang topografiya, ang hugis ng lupa, mga burol, at ang mga islang natatanaw mula sa baybayin na naaayon sa deskripsyon ni Pigafetta. Kaya naman, batay sa mga pag-aaral ng 5 dalubhasang ito, mula sa pagtatasa ng mga orihinal na dokumento, heograpiya, arkibo, at maging ang mga maling salin na nagdulot ng kalituhan, matibay ang pundasyon ng Limasawa bilang lugar ng unang misa sa Pilipinas. Mga primaryang batis. Ang unang primaryang batis ay ang Antonio Pigafetta sa Acap. Si Antonio Pigafetta, kronikero ng ekspedisyon ni Ferdinand Magellan, ay naglimopis ng pinakakumpletong salaysay ng pagdating sa Limasawa, na tumutukoy bilang Masawa, kabilang ang sanduko kay Raha Kulambo at pagtatayo ng krus na siyang batayan ng mga historiador. Ito ay naging primaryang batis dahil orihinal na salaysay ito mula sa kanya bilang eyewitness na sumasaksi sa mga pangyayari noong 1521 taon. Binanggit niya ang Masawa bilang lugar ng unang misa sa Easter Sun. Noong ika-21 ng Marso 1521 taon, na tumutugma sa hugis ng kisla at mga detalye ng paglalayag mula sa homunod. Ang ikalawang primaryang batis naman ay ang logbook ni Francisco Alto. Ang navigational logbook ni Francisco Alto, piloto ng Trinidad ship sa ekspedisyon ni Magellan, ay nagbibigay ng eksaktong koordinasyon at deskripsyon ng Limasawa na tumutugma sa mga pangyayari noong Easter Sunday, ika-31 ng Marso, 1527 taon. Primarya ito dahil ito ang orihinal na tala niya sa oras na nangyari ang mga pangyayari na ginamit bilang opisyal na navigational record nang hindi nadadagdagan ng huling interpretasyon. Ito ay tugmang koordinasyon sa isla na nagpapatunay na doon naganap ang unang misa noong ika-31 ng Marso 1521 taon. At hindi sa ibang lugar. Ngayon, dako naman tayo sa sekundaryang batis.
Ang unang sekundaryang batis ay ang aklat ni Giovanni Battista Ramosio na Delle Navigazioni et Viaggi noong 1550. Ang aklat na ito ay hindi direktang tala ng mga pangyayari kundi isa lamang koleksyon ng mga ulat ng paglalakbay ng iba't ibang manlalakbay. Sa kaso ng Pilipinas, ang kanyang isinulat ay buod ng kronika ni Antonio Pigafetta tungkol sa unang misa sa Pilipinas. Kaya ito ay tinuturing na sekundaryang batis dahil hindi siya mismo yung nakaranas at kung saan nga ba ito naganap. Ang susunod na sekundaryang batis ay ang aklat na Evangelical Labor ni Francisco Colin at ang History of Mindanao ni Francisco Combis. Tinatalakay sa mga aklat na ito ang paglaganap ng Kristyanismo sa Pilipinas. Binanggit nila dito na ang unang misa ay naganap sa Butuan, na mas lalong nagpagulo sa isip ng mga tao kung saan nga ba tunay naganap ang unang misa. Ngunit ang mga impormasyong ito ay nakuha lamang nila sa mga naunang tala, kaya ito ay tinatawag na sekundaryang batis. Ang susunod na sekundaryang batis ay ang ulat ni Mujeres Panel. Ang panel na ito ay nagsagawa ng masusing pagsusuri sa iba't ibang sanggunian, lalo na sa tala ni Pigafetta. Ikinumpara nila ang iba't ibang ulat at sinuri ang geografiya at direksyon ng paglalakbay ng ekspedisyon ni Magellan upang matukoy ang tamang lokasyon ng unang misa, kung ito nga ba ay naganap sa Leyte, Limasawa, Leyte, or sa Butuan. Kaya ang impormasyon na ito ay tinuturing na sekundaryang batis. Mula sa ating pagtalakay ng kontrobersya mula sa unang misa sa Pilipinas, ay maaari natin itong suriin sa pamamagitan ng panloob at panlabas na kritisismo. Panloob na kritisismo na sumusuri sa mismong nilalaman ng mga akda at panlabas na kritisismo na sumusuri sa panlabas na katangian ng mga akda. Pagsusuri sa nilalaman. Inanalisa ng mga scholar ang isa sa 4 na nalalabing orihinal na manuskrito ng kroniko ni Pigafetta tungkol sa ekspedisyon ni Magellan at Elcano noong taong 1800, kung saan nalaman nila na hindi nakasaad na sa Butuan naganap ang 1521 Eastern Sunday Mass kundi sa Mazawa. Noong taong 1875, kinumpirma ito ng linguist and philologist Trinidad H. Pardo de Tavera matapos ilimbag ang manuskrito ni Pigafetta sa orihinal nitong wika. Pag-aambing ng mga detalye. Ikinumpara ng historiador na si William Henry Scott ang mga salaysay ni Antonio Pigafetta sa buod na salaysay ni Giovanni Battista Ramosio sa kronika ni Pigafetta at naobserbahan na ang version ni Ramosio ay isang paraphrase lamang kumpara sa isang translation at may depekto dito. Ito ay dahil isinulat ni Ramosio sa kanyang buod na si Magellan ay nasa Butuan at sinamahan ni Siawi papuntang Butuan ang mga tao ni Magellan mula sa Trinidad. At pagkatapos ng salaysay na ito ay tungkol na sa unang misa ang nakatala. Ang orihinal na salaysay ni Pigafetta ay nagsasaad na nagboluntaryo lamang si Siawi, ang rahan ng Butuan, na bumisita sa Masawa na dalahin si Magellan at Pigafetta sa Trinidad. Matapos ang feast na handa ni Colombo, ang rahan ng Masawa at ang kapatid ni Siawi ng Butuan. At susunod naman ang mga panlabas na kritisismo. Pagsusuri sa petsa at lugar. Ang unang misa sa Pilipinas ay tinatag na naganap noong Marso 31, taong 1521. Ngunit ang lugar kung saan ito naganap ay pinaniniwalaan noon ng mga historiador na sa Butuan nito naganap. Itong paniniwala ay nanatili ng halos 300 taon hanggang sa mapatunayan na sa Limasawa naganap ang unang misa ng Pilipinas. Pagsusuri sa lugar. Sinuri ng Mujeres Panel ang coordinates na Masawa
na binigay ng mga eyewitnesses at ikinumpara ito sa mga kontemporaryong sukat. Ang nakuha nilang resulta ay ang pagtala ni Pigafetta ng 9 degrees at 40 minuto sa hilagang latitude sa lugar na Masawa. 9 degrees at 20 minuto sa hilagang latitude naman mula sa tala ni Francisco Albo at eksaktong 9 degrees sa hilagang latitude mula sa pagtatala ng Genoese pilot. Bukod dito, kanilang sinipi ang isang pag-aaral na pinresenta sa 16th International Multidisciplinary Scientific Geoconference ng isang grupo ng mga eksperto, kung saan ay kanilang kinumpara ang coordinates na binigay ni Pigafetta sa kasalukuyang lokasyon ng Limasawa gamit ang isang computer-based system, kung saan ang resulta ay 9 degrees at 56 na minuto sa hilagang latitude o 16 na minutong diferensya kumpara kay Pigafetta. Matapos suriin ang mga ebidensyang ito, sinabi ng panel na kahit mga pagtatansya lamang ang mga coordinates noong period kung saan ito ay tinala, masasabi pa rin na ang 9 degrees at 40 minuto sa hilagang latitude na tala ni Pigafetta ay mas malapit pa rin sa Limasawa kaysa sa Butuan, kung saan kapag ginamit ang modern coordinates ay matatagpuan sa 8 degrees at 56 na minuto sa hilagang latitude. Pagsusuri sa author. Ang kronika ni Antonio Pigafetta tungkol sa ekspedisyon ni Ferdinand Magellan ay binuod o ipinaraphrase ni Giovanni Battista Ramusio, kung saan ito ay nagdulot ng pagkalat ng maling interpretasyon sa kroniko. Itong pagkakamali ay iniwasto nang malaman ng mga scholar na walang binanggit si Pigafetta tungkol sa Butuan bilang lugar kung saan naganap ang misa. Pagsusuri sa agenda sa likod ng paglikha. Ang salaysay ni Antonio Pigafetta tungkol sa kanilang pagdating sa Limasawa ay kanyang sinulat upang itala ang kanyang mga obserbasyon at karanasan mula sa lugar na iyon. Sa usapin ng mga aklat-aralin, pagkilala ng pamahalaan at opisyal na mga panandampang kasaysayan, ang sagot ay malinaw. Noong Hulyo 15, taong 2020, formal na pinirmahan ng National Historical Commission of the Philippines ang Board Resolution No. 2 na nagpapatibay na Limasawa ang opisyal na lugar ng unang misa sa Pilipinas noong 1521. Sinundan ito ng CBCP noong Setyembre 25, taong 2020 na inihayag din ang kanilang suporta sa desisyong ito. Ngunit, kahit may opisyal na resolusyon na, nananatiling buhay ang debate at may dahilan para doon. Una, may mga bagong ebidensya patuloy na sumusuporta sa Butuan. At pangalawa, maaari magbago pa ang interpretasyon kapag may mga bagong dokumento pang lumabas sa hinaharap. Sa madaling salita, hindi sarado ang aklat ng kasaysayan. Ang pinakamagandang aral na makukuha natin dito, ang kasaysayan ay hindi static. Ito ay patuloy na pinag-aaralan, pinagtatalunang muli at binibigyang linaw sa pamamagitan ng pananaliksik at diskurso. Bilang estudyante, iyan ang hamon sa atin. Huwag basta tanggapin ang kasaysayan bilang nakatakdang katotohanan. Mag-aral, magtanong at humanap ng ebidensya. Ang kontrobersya ng unang misa sa Pilipinas ay hindi lamang isang debate tungkol sa lugar. Ito ay isang patunay na ang paghahanap ng katotohanan ay isang tuloy-tuloy na proseso. Ito lamang para sa araw na to. Maraming salamat sa pakikinig!